Maiba naman tayo. Eto, Joseph, mahilig ka ba sa chocolate? Konti, pero mas gusto ko yung medyo maalat. Ay, ganon. Ako sobra-sobra. At dahil na nga sa sobrang taas ng demand ng mga chocolate, sa pagtaya ng isang eksperto, posibleng maubos ang supply ng tsokolate sa taong 2020. Dapat siguro ay palakasin ang produksyon niyan, Vicky. Dapat. Ang Pilipinas, posible raw maging susi para, hindi matuloy ang posibleng chocolate crisis. Kung paano, alamin sa special report na ito. Kung natatakam ka na sa panonood mo pa lang nito, isa ka marahil sa napakaraming certified chocolate lovers. As in, araw-araw po talaga chocolate. Kumakain po talaga ako. Mahilig po talaga ako sa chocolate. Tamis eh. Gusto ko yung malat eh. Mahilig din, minsan. Pero paano na lang kung ang hilig na marami, paubos na pala ang supply hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo? Yan ang tinatayang mangyayari pagdating ng taong 2020 ayon sa industry expert na si Angus Kennedy. Apektado po ako kasi po, yung chocolate po part na po ng araw-araw kong buhay. Nakakalungkot kasi pag mawala yung chocolate. Hindi ako apektado dyan. Kaya hindi nga ako mahilig sa chocolate eh. Sa mga sa mga mahilig lang. Lungkot ako pagka nawala. Batay raw kasi sa pag-aaral ng World Cocoa Foundation, nito pa lang 2013, 300,000 metric tons na ang kakulangan sa supply ng kakao na pangunahing sangkap ng tsokolate. Taon-taon daw kasing tumataas ang demand para sa tsokolate, pero ang supply, hindi. Pati kalidad ng tsokolate, posible raw bumaba. Maraming lumalabas na produkto na pang-enhance ng chocolate na flavor, yung mga chocolate artificial extracts and flavors, no? Marami na rin mga produktong tinatawag na cocoa butter substitute, no? Ito yung nilalagay sa mga chocolate candies and other products, no? Para hindi siya matunaw agad. Limitado ang supply ng cacao beans dahil tumutubo lang ito sa mga bansang tropical o yung malapit sa equator o gitna ng mundo. Tropical country naman ang Pilipinas, kaya malaki sana ang potensyal na kumita ang mga Pilipino sa malaking demand ng cacao. Cacao grows in the equator. So sinasabi natin na cacao is really made for the Philippines. Sa Marikina may farm kung saan pinapalago ang mga cacao bean seedling hanggang sa mamunga. Ang mga na-harvest na cacao beans, pinatutuyo muna at isinasa ilalim sa fermentation bago maglasa at mag-amoy tsokolate. Napakalaking opportunity. Hindi pa namumunga ating kakao ay may ready market na to. Pero ang kabalintunaan, tayo pa ang nag-aangkat ng kakao sa ibang bansa. Yung suliranin ay nagmumula sa kakulangan ng raw material, no, ng cacao beans at ito'y galing sa kakulangan ng mga nakatanim na kakao, no? Pero para lumago ang local cacao industry para kayanin mag-supply sa ibang bansa, makatutulong daw ang pagtangkilik sa mga tsokolating gawang atin. Una na riyan ang tableya, isa sa mga pinakapurong uri ng tsokolate na paborito nina lolo at lola. Nariyan din ang mga tsokolating tatak Pinoy, gaya na lang ng mga artisan chocolates na likha ni Raul Matias. Ang bawat tsokolate may kakaibang lasang Pinoy, gaya ng banana Q, calamansi, pili at leche flan. Kasi yung chocolates namin, it's like history, culture, literature, lahat pinagsama in one box. As they say, life is a box of chocolates. Parang ganun yun. Department of Treasury, ginamit nilang gifts. The Department of Tourism naman, kumukuha sila sa amin when they go abroad and promote our country. Kung matutulungan lang daw natin ang local chocolate industry, hindi raw dapat pangambahan ang nakaambang krisis ng tsokolate sa mundo. Posibleng Pilipinas pangaraw ang isa sa mga maging susi para hindi matuloy ang krisis. Ang kailangan lang, suporta sa mga gawang Pilipino. We have to be nationalistic in that sense. No? Wala na naman yung uy, sarap ito, foreign to eh. Let's support them so that in that sense, they can come up with better products. Di ba? And then we have something to be proud of, really proud of. Pia Arcangel, GMA News.